Naramdaman mo na ba ang bigat sa puso mo na parang may isang tao na mahalaga sa iyo ang humihila sa iyo palayo sa presensya ng Diyos? Isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa, isang pasanin na hindi mo maintindihan. Paano kung sasabihin ko, sa iyo na sinusubukan ng Diyos na ilayo ka sa isang tao na humaharang sa mga biyayang inihanda niya para sa iyo, pero patuloy ka pa rin kumakapit sa relasyong ito kahit alam mo sa kaibuturan ng puso mo na hindi ito para sa iyo? Ngayon, sasagutin natin ang isang lihim na espiritual na kakaunti lamang ang nakakaalam. Ang kapangyarihan ng pakikinig sa mga senyales ng Diyos at ang lakas ng loob na bitawan ang hindi bahagi ng plano niya. Ihanda ang puso mo dahil nais ng Espiritu Santo na makipag-usap sa iyo ngayon. Isipin mo ito, ilang beses ka nang nakaramdam na may mali pero hindi mo ito pinansin. Ilang beses ka nang sinubukang gabayan ng Diyos pero pinili mo ang mas madaling landas, ang landas ng pagkakabit, ng takot na mag-isa. May isang misteryo sa kalooban ng Diyos na maaring magpabago ng buhay mo, pero kailangan nitong buksan mo ang iyong mga mata at tainga sa espiritual na paraan. Sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo kung paano makilala ang mga senyalis ng Diyos, maunawaan kung bakit nais niyang ilayo ka sa ilang tao, at higit sa lahat, kung paano makahanap ng kapayapaan at layunin sa pagsunod sa kanyang tinig. Yung videong ito ay maaaring maging sandali na magpapakita sa iyo ng isang bagay na magbabago sa kasaysayan ng buhay mo magpakailanman. Bago natin simulan, nais kong anyayahan kang mag-iwan ng komento ngayon. Isulat mo, pipiliin ko ang makinig sa tinig ng Diyos. Ang simpleng gawaing ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang hakbang tungo sa pag-align sa layunin ng Diyos. Sa pagkomento, pinapalakas mo ang iyong desisyon na hanapin ang Diyos at hinihikayat ang iba na gawin din ito. At huwag kalimutan, i-like ang videong ito ngayon. Ang bawat like ay tumutulong sa YouTube na maipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na kailangang marinig ang salita ng Diyos. Naisip mo na ba na sa isang simpleng pag-click maaari kang makatulong sa isang tao na makahanap ng pag-asa? Binabati kita sa pagiging bahagi ng misyong ito. Nais kong sabihin sa iyo ang isang espesyal na bagay. Sa pag-like at pag-subscribe sa channel, ikinokonekta mo ang sarili mo sa isang komunidad na naghahanap ng tinig ng Diyos sa gitna ng ingay ng mundo. Kung paanong tinutawag ka ng Diyos na bitawan ng humihila sa iyo, ang pag-subscribe ay isang paraan ng pagsasabi ng oo sa kanyang tawag na pinapanatili ang apoy ng iyong pananampalataya. Maraming tao ang gumagamit ng aming mga video bilang kanlungan espiritual, lalo na ang mga walang simbahan sa malapit. Ang iyong pakikilahok ay gumagawa ng malaking pagbabago. Kaya't kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click ang subscribe button ngayon at sumali sa amin. Sa mga komento, ibahagi ang isang bagay mula sa puso mo, marahil isang sitwasyon kung saan naramdaman mo ang gabay ng Diyos, isang taong nag-aalala sa iyo, o kahit isang kahilingan ng panalangin. Ang iyong kwento ay maaaring makapukaw sa buhay ng iba at manatili hanggang sa dulo dahil ang pangalawa sa huling bahagi ng videong ito ay maaaring maglaman ng susi upang ma-unlock ang isang biyaya na inihanda ng Diyos para sa iyo. Simulan natin ang pag-aaral ngayon na bukas ang puso sa kung ano ang nais ipakita ng Espiritu Santo. Ang pag-alis ni Abram mula kay Lot. Isang tanong para sa iyo. Naramdaman mo na ba na kailangan mong magpaalam sa isang tao kahit mahal mo sila dahil alam mong iyon ang nais ng Diyos para sa iyo? Ang kwento ni Abram na kalaunan ay naging Abram ay isang makapangyarihang paalala na minsan ang pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan ng pag-alis sa mga hinintay natin kahit gaano kahirap iyon. Sa Genesis 13, makikita natin si Abram sa isang punto ng pagbabago. Matapos ang mahabang paglalakbay kasama ang kanyang pamangkin na si Lot, napansin ni Abram na ang kanilang mga kawan ay masyado ng marami at ang lupa ay hindi na sapat para sa kanilang dalawa. Ang tensyon ay tumataas, ang mga pastol nila ay nag-aaway at ang kapayapaan ay nawawala. Sa sandaling iyon, gumawa si
si Abram ng isang matapang na desisyon. Hinayaan niyang pumili muna si Lot ng lupa at pagkatapos naghiwalay sila ng landas. Pero bakit? Bakit hinintay ni Abram na magpaalam kahit si Lot ang kanyang pamilya, ang kanyang kasama sa paglalakbay? Ang sagot ay nasa puso ng pananampalataya ni Abram. Alam niya na ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay ay mas malaki kaysa sa anumang relasyon, kahit sa kanyang sariling pamilya. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng galit o pag-ayaw kay Lot. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang presensya ni Lot ay nagdudulot ng alitan at humahadlang sa layunin ng Diyos. Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ang siyang nagiging sagabal sa espiritual na paglago natin. Hindi dahil sila ay masama, kundi dahil hindi sila bahagi ng susunod na kabanata ng plano ng Diyos para sa atin. Isipin mo ito, may isang tao ba sa buhay mo ngayon na kahit mahal mo ay nagdudulot ng kaguluhan sa iyong puso? Marahil ay isang kaibigan na laging humihila sa iyo palayo sa pananampalataya o isang relasyon na nagpaparamdam sa iyo ng pagkabalisa sa halip na kapayapaan. Ang kwento ni Abram ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng lakas ng loob upang bitawan ang mga bagay o mga tao na hindi na naaayon sa direksyon ng Diyos. Tingnan natin ng mas malalim ang desisyon ni Abram. Sa Genesis 38:9, sinabi ni Abram kay Lot, "Huwag sana magkaroon ng alitan sa pagitan natin dahil kami ay magkapatid. Hindi ba't nasa harap mo ang buong lupain? Maghiwalay ka sa akin. Kung pupunta ka sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. Kung sa kanan, pupunta ako sa kaliwa." Ano ang nakakagulat dito? Si Abram, ang hinirang ng Diyos, ang may pangako ng isang dakilang bansa, ay hinintay si Lot na pumili muna. Bakit? Dahil ang kanyang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa lupa o sa mga material na bagay. Ito ay nakasalalay sa Diyos. Alam ni Abram na ang Diyos ang magbibigay ng tamang landas kahit na kailangan niyang magsakripisyo. At ano ang nangyari? Na pagkatapos nang pumili si Lot ng lupa na mukhang maganda sa mata, si Abram ay nakatanggap ng mas malaking pangako mula sa Diyos. Ang lahat ng lupa na nakikita mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Genesis 13:15. Ang pag-alis kay Lot ay hindi pagkawala. Ito ay isang hakbang tungo sa mas malaking biyaya. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Marahil ay may isang tao sa paligid mo na, tulad ni Lot, ay nagdudulot ng alitan, hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng iyong puso. Maaaring ito ay isang relasyon na nagpaparamdam sa iyo na kailangan mong ikompromiso ang iyong pananampalataya, o isang kaibigan na laging nagdudulot ng negatibong impluensya. Ang Diyos ay maaaring nagsasalita sa iyo ngayon na hinintay kang gumawa ng matapang na desisyon tulad ng ginawa ni Abram. Pero narito ang tanong, ano ang pumipigil sa iyo? Takot ba na mag-isa? Pag-aalala sa kung ano ang iisipin ng iba? O baka naman ang damdamin ng pagkakabit na masyado ng malalim? Ang kwento ni Abram ay nagpapakita na kapag hinintay natin ang gusto ng Diyos, kahit masakit, ang kapalit ay isang mas malalim na relasyon sa Kanya at isang landas tungo sa Kanyang mga pangako. Hayaan mong maging personal ito. Isipin ang isang sandali sa buhay mo kung saan naramdaman mo ang Diyos na nagtutulak sa iyo na bitawan ang isang tao. Marahil ay isang relasyon na alam mong hindi malusog pero patuloy kang kumakapit dahil natatakot kang mawalan, o baka isang kaibigan na laging nagdudulot ng kaguluhan sa iyong isip pero hinintay mo dahil sa haba ng inyong pagkakaibigan. Ang desisyon ni Abram ay nagpapakita sa atin na ang pag-alis ay hindi tungkol sa pag-abandona, kundi tungkol sa pagtitiwala na ang Diyos ay may mas magandang plano. Kapag hinintay natin ang mga bagay o mga tao na hindi bahagi ng layunin ng Diyos, binubuksan natin ang pintuan para sa Kanyang mga biyaya na dumaloy sa ating buhay. Pero ito ay nangangailangan ng pananampalataya, ng lakas ng loob at ng pagtitiwala na ang Diyos ay hindi kailanman mag-iiwan sa atin. Bago natin ipagpatuloy, nais kong maglaan ka ng isang sandali upang mag-isip. May isang tao ba sa buhay mo ngayon na sinusubukan ng Diyos na ilayo sa iyo? I-comment mo ito sa ibaba. Hindi mo kailangang magbigay ng detalye, pero isulat mo, nais kong bitawan ng hindi para sa akin. Ang simpleng gawaing ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, at kapag ibinabahagi mo ito, hinikayat mo rin ang iba na maging matapang sa kanilang mga desisyon.
Ang iyong komento ay maaaring maging liwanag para sa isang tao na nahihirapan din. At ngayon, isang espesyal na paanyaya. Kung nais mong maging bahagi ng misyon ng channel na ito, i-consider ang pagiging miyembro. Sa pamamagitan ng iyong suporta, tinutulungan mo kaming magbigay ng pagkain sa mga nagugutom sa buong mundo. Ang bawat miyembro ay gumagawa ng malaking pagbabago. At kung hindi mo magawang maging miyembro, pakikalampagan ko rin na huwag mong i-skip ang mga ad. Ang bawat panunood ay tumutulong din sa aming layunin. Salamat sa iyong puso na handang tumulong. Ngunit narito ang isang tanong na magpapanatili sa iyo na sabik. Paano kung ang Diyos ay gumagamit ng isang bagay na mas malalim, isang damdamin sa loob mo upang ipakita na oras na para bitawan ang taong ito? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang sandali sa Biblia kung saan ang isang tao ay kailangang harapin ang sakit ng pag-alis, ngunit sa proseso, natuklasan ang isang kapangyarihan na nagpabago sa kanyang buhay. Huwag kang bibitiw. Ang susunod na bahagi ay maaaring magbigay ng sagot na hinintay mo. Ang paghihiwalay ni David kay Saul. Isang tanong para sa iyo. Paano mo malalaman kung ang isang tao, kahit gaano kahalaga sa iyo, ay nagiging hadlang sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos? Ang kwento ni David at Saul sa 1 Samuel 24 ay nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihang aral tungkol sa pagkilala sa mga relasyon na kailangang bitawan kahit na ito ay masakit at puno ng pagmamahal. Si David, ang hinintay na magiging hari ng Israel, ay hinintay ng Diyos na maging malapit kay Saul, ang kasalukuyang hari. Si Saul ay hindi lamang isang pinuno para kay David, siya ay isang ama sa kanya dahil si David ay naging malapit sa kanyang anak na si Jonathan at hinintay rin siyang maglingkod kay Saul bilang musikero at mandirigma. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Ang inggit at takot ni Saul kay David ay naging isang madilim na puwersa na humantong sa kanya upang habulin si David at subukang patayin siya. Sa kabila nito, si David ay nagkaroon ng pagkakataon na wakasan ang lahat sa isang kuweba nang si Saul ay walang kaalam-alam na nasa kanyang harapan. Pero ano ang ginawa ni David? Hinintay niyang huwag saktan si Saul, ngunit pinili rin niyang lumayo na nagpapakita ng isang malalim na aral tungkol sa pagbitaw sa isang relasyon ng may pagpapakumbaba at paggalang. Bakit mahalaga ang sandaling ito? Dahil ipinakita ni David na ang pag-alis sa isang tao ay hindi nangangahulugan ng pagkakaroon ng galit o paghihiganti. Sa 1 Samuel 24:6, sinabi ni David, "Huwag nawang payagan ng Diyos na gawin ko ito sa aking Panginoon." Ang hinintay ng Diyos, nasaktan siya dahil siya ang hinintay ng Diyos. Kahit na si Saul ay nagdudulot ng sakit at panganib kay David, iginalang ni David ang posisyon ni Saul bilang hinintay ng Diyos. Pero hindi rin siya nanatili sa isang relasyon na mapanganib para sa kanyang buhay at layunin. Sa halip, hinintay niyang lumayo na nagpapakita ng isang balanse sa pagitan ng pag-ibig at pagprotekta sa kanyang sarili ayon sa kalooban ng Diyos. Isipin mo ito, may isang tao ba sa buhay mo na tulad ni Saul ay nagdudulot ng sakit o kaguluhan? Kahit mahal mo sila, maaring hindi nila sinasadya, pero ang kanilang presensya ay nagpapahirap sa iyo na marinig ang tinig ng Diyos. Ang kwento ni David ay nagtuturo sa atin na ang pagbitaw ay maaaring gawin ng may pagpapakumbaba nang hindi nawawala ang pag-ibig o paggalang. Tingnan natin ng mas malalim ang desisyon ni David. Sa kuweba kung saan si Saul ay mahina at walang depensa, hinintay ni David na putulin lamang ang isang piraso ng damit ni Saul bilang patunay na hindi niya naisaktan siya. 1 Samuel 24:4-5. Pagkatapos, tinawag niya si Saul mula sa malayo na ipinapakita na hinintay niya ang kanyang buhay, ngunit hindi na siya mananatili sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang kilos na ito ay isang makapangyarihang simbolo ng pag-alis ng may dignidad. Si David ay hindi naghiganti o nagmalaki. Hinintay niyang ipakita kay Saul na siya ay tapat, ngunit malinaw rin na kailangan niyang lumayo upang sundin ang plano ng Diyos. At ano ang nangyari pagkatapos? Ang Diyos ay patuloy na gumabay kay David na naghahanda sa kanya upang maging hari, habang si Saul ay lalong lumayo sa kalooban ng Diyos. Ang pag-alis ni David ay hindi pagkatalo. Ito ay isang hakbang tungo sa kanyang hinintay na layunin. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Marahil ay may isang tao sa paligid
paligid mo na tulad ni Saul ay dating mahalaga sa iyo pero ngayon ay nagdudulot ng sakit o kaguluhan. Maaaring ito ay isang miyembro ng pamilya na laging nagdudulot ng stress o isang kasama sa trabaho na nagpapababa ng iyong espiritu. Ang Diyos ay maaaring nagsasalita sa iyo ngayon na hinintay kang lumayo, hindi dahil gusto niyang magdusa ka, kundi dahil may mas magandang plano siya para sa iyo. Pero narito ang tanong, handa ka bang magtiwala sa Diyos kahit na nangangahulugan ito ng pag-alis sa isang taong hinintay mo ng matagal? Ang kwento ni David ay nagpapakita na kapag hinintay natin ang mga relasyong nagdudulot ng kaguluhan, binubuksan natin ang ating mga puso sa kapayapaan at layunin ng Diyos. Pero ito ay nangangailangan ng lakas ng loob, ng panalangin at ng pananampalataya na ang Diyos ay magbibigay ng tamang landas. Hayaan mong maging personal ito. Isipin ang isang sandali sa buhay mo kung saan naramdaman mo ang Diyos na nagtutulak sa iyo na lumayo sa isang tao. Marahil ay isang relasyon na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay laging nasa panganib o isang kaibigan na nagdudulot ng mas maraming negativity kaysa sa suporta. Ano ang pumipigil sa iyo na gumawa ng hakbang? Takot ba sa pagbabago? Pag-aalala sa kung paano ito makakaapekto sa iba? O baka ang damdamin ng katapatan na nagpapahirap sa iyo na magpaalam? Ang desisyon ni David ay nagpapakita na ang pag-alis ay maaaring gawin ng may pag-ibig at paggalang, ngunit ito rin ay isang gawa ng pananampalataya. Kapag hinintay natin ang mga taong hindi na bahagi ng plano ng Diyos, binibigyan natin ang Diyos ng espasyo upang gawin ang kanyang gawa sa ating buhay. Bago natin ipagpatuloy, nais kong maglaan ka ng isang sandali upang mag-isip, sino ang isang tao sa buhay mo na maaaring hinintay ka ng Diyos na lumayo kahit sa isang panahon lamang? I-comment mo ito sa ibaba. Isulat mo, nais kong magtiwala sa plano ng Diyos. Hindi mo kailangang magbigay ng detalye, pero ang pagbabahagi ng deklarasyong ito ay isang hakbang ng pananampalataya at maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na gawin din ito. Ang iyong komento ay maaaring maging isang liwanag para sa isang tao na nahihirapan sa parehong laban. Ang pag-alis ni Jose mula sa kanyang mga kapatid, isang tanong para sa iyo, paano mo haharapin ang isang relasyon na kahit konektado ka sa dugo ay nagdudulot ng sakit at humahadlang sa layunin ng Diyos para sa iyo? Ang kwento ni Jose sa Genesis 37 ay isang makapangyarihang halimbawa ng kung paano minsan ang Diyos ay naglalayo sa atin mula sa mga taong pinakamalapit sa atin, hindi upang saktan, kundi upang ihanda tayo para sa isang mas dakilang layunin. Si Jose, ang batang mangangarap, ay hinintay ng Diyos na magkaroon ng mga pangitain ng kanyang hinintay. Pero ang kanyang mga kapatid, sa halip na suportahan siya, ay napuno ng inggit. Ang kanilang galit ay humantong sa isang masakit na pagtataksil. Ipinagbili nila si Jose bilang alipin na inakala nilang wakasan ang kanyang mga pangarap. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Ginamit niya ang pag-alis na ito upang ilagay si Jose sa isang landas patungo sa pagiging tagapagligtas ng kanyang pamilya at ng isang buong bansa. Ang pag-alis ni Jose mula sa kanyang mga kapatid ay hindi isang pagkatalo. Ito ay isang simula ng isang bagong kabanata. Bakit mahalaga ang kwentong ito? Dahil ipinapakita nito na minsan ang mga relasyong hinintay natin kahit sa pamilya ay maaaring maging sagabal sa plano ng Diyos. Sa Genesis 37:8, sinabi ng mga kapatid ni Jose, maghahari ka ba sa amin? Magpapakapanginoon ka ba sa amin? Ang kanilang inggit ay hindi lamang tungkol sa mga pangarap ni Jose. Ito ay tungkol sa kanilang sariling kawalan ng seguridad at pagtanggi sa layunin ng Diyos para sa kanya. Sa halip na baguhin ang kanyang sarili upang mapasaya ang kanyang mga kapatid, si Jose ay hinintay ng Diyos na ilayo mula sa kanila, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagdurusa sa simula. Isipin mo ito, may isang tao ba sa buhay mo, marahil isang miyembro ng pamilya, na nagpaparamdam sa iyo na kailangan mong ikompromiso ang iyong pananampalataya o pangarap? Maaaring hindi nila sinasadya, pero ang kanilang mga salita o kilos ay nagpapababa sa iyo sa halip na itaas. Ang kwento ni Jose ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay maaaring gumamit kahit ng masakit na pag-alis upang ilagay ka kung saan kailangan mo talagang naroroon. Tingnan natin ng mas malalim ang paglalakbay ni Jose. Nang siya ay ipinagbili bilang alipin at dinala sa Ehipto, maaaring naramdaman ni Jose na ang kanyang buhay
ay tapos na. Sino ang hindi magdududa sa plano ng Diyos pagkatapos ng ganoong pagtataksil? Pero sa Genesis 39:2, sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay sumama kay Jose at siya ay naging matagumpay. Ang pag-alis mula sa kanyang mga kapatid ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng isang paghahanda. Sa Ehipto, si Jose ay naharap sa mga pagsubok, ngunit ang bawat pagsubok ay naghubog sa kanyang karakter, nagpalakas sa kanyang pananampalataya at naghanda sa kanya upang maging pinuno. Sa huli, nang makita niya muli ang kanyang mga kapatid sa Genesis 45, hinintay niyang patawarin sila na sinasabi, ang hinintay ninyong kasamaan sa akin ay ginawa ng Diyos na kabutihan. Genesis 15:20. Ang pag-alis na hinintay ng Diyos para kay Jose ay nagdulot ng kaligtasan, hindi lamang para sa kanya kundi para sa marami. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Marahil ay may isang tao sa paligid mo, isang kapatid, isang magulang o isang malapit na kamag-anak na nagdudulot ng sakit o pagdududa sa iyong puso. Maaring hindi ito tungkol sa inggit tulad ng sa mga kapatid ni Jose, pero marahil ang kanilang mga salita ay nagpaparamdam sa iyo na ang iyong mga pangarap ay masyadong malaki o ang iyong pananampalataya ay masyadong kakaiba. Ang Diyos ay maaring nagsasalita sa iyo ngayon na hinintay kang lumayo, hindi upang putulin ang relasyon magpakailanman, kundi upang bigyan ka ng espasyo upang lumago sa kanyang plano. Pero narito ang tanong, handa ka bang magtiwala na ang Diyos ay may mas magandang layunin kahit na nangangahulugan ito ng pansamantalang pagdurusa? Ang kwento ni Jose ay nagpapakita na kapag hinintay natin ang mga relasyong nagpapabigat sa atin, ang Diyos ay naghahanda ng isang landas na magdadala sa atin sa kanyang mga pangako. Hayaan mong maging personal ito. Isipin ang isang sandali sa buhay mo kung saan naramdaman mo ang Diyos na nagtutulak sa iyo na lumayo mula sa isang miyembro ng pamilya o malapit na kaibigan. Marahil ay isang relasyon na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay laging mali o isang tao na nagpapababa ng iyong kumpiyansa sa plano ng Diyos. Ano ang pumipigil sa iyo na gumawa ng hakbang? At takot ba sa pagkakahiwalay? Pag-aalala sa kung paano ito makakaapekto sa pamilya o baka ang damdamin ng obligasyon na nagpapahirap sa iyo na magpaalam? Ang kwento ni Jose ay nagpapakita na ang pag-alis kahit masakit ay maaaring maging isang pintuan patungo sa mas malaking biyaya. Kapag hinintay natin ang mga taong nagdudulot ng kaguluhan sa ating espiritual na paglalakbay, binibigyan natin ng Diyos ng pagkakataon na hubugin ang ating hinintay. Bago natin ipagpatuloy, nais kong maglaan ka ng isang sandali upang mag-isip, sino ang isang tao sa buhay mo na maaaring hinintay ka ng Diyos na lumayo kahit pansamantala upang matupad ang kanyang plano? I-comment mo ito sa ibaba, isulat mo, pipiliin ko ang landas ng Diyos. Hindi mo kailangang magbigay ng detalye, pero ang pagbabahagi ng deklarasyong ito ay isang hakbang ng pananampalataya at maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na gawin din ito. Ang iyong komento ay maaaring maging isang liwanag para sa isang tao na nahihirapan sa parehong laban. At narito ang isang tanong na magpapanatili sa iyo na sabik. Paano kung ang Diyos ay gumagamit ng isang bagay na mas malalim, isang pagsubok sa iyong puso upang ipakita na ang pagbitaw ay ang susi sa isang himalang hinintay mo? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang sandali sa Biblia kung saan ang isang tao ay kailangang harapin ang sakit ng pag-alis, ngunit sa proseso natuklasan ang isang kapangyarihan na nagpabago sa kanyang buhay. Huwag kang bibitiw. Ang susunod na bahagi ay maaaring magbigay ng sagot na hinintay mo. Ang pag-alis ni Elias mula sa kanyang mga disipulo. Isang tanong para sa iyo, naramdaman mo na ba na ang Diyos ay tinutuksukang lumayo mula sa isang tao, hindi dahil sila ay masama, kundi dahil kailangan mong mag-isa upang marinig ang kanyang itinig ng mas malinaw? Ang kwento ni Elias sa 2 Hari 2 ay isang makapangyarihang halimbawa ng kung paano minsan ang Diyos ay naglalayo sa atin mula sa mga hinintay natin, kahit ang mga sumusuporta sa atin upang ihanda tayo para sa isang mas mataas na layunin. Si Elias, ang dakilang propeta, ay malapit ng dalhin ng Diyos sa langit sa isang karon ng apoy. Pero bago ito nangyari, hinintay niya ang kanyang mga disipulo, kabilang si Eliseo, na magpaalam sa kanya. 3 beses sinabi ni Elias kay Eliseo, manatili ka rito dahil ang Diyos ay nagsugo sa
sa akin sa ibang lugar. Unhari 2:4 o 6. Pero si Eliseo ay tumanggi na iwan si Elias at sa huli siya ang nakatanggap ng dobling bahagi ng espiritu ni Elias. Gayunpaman, ang mga iba pang disipulo, ang mga sumusuporta kay Elias, ay kailangang iwan siya upang tuparin ang plano ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay may mga sandali na hinintay niya tayong mag-isa sa Kanya. Ang aral dito ay malalim. Minsan, ang mga hinintay natin, kahit ang mga nagmamahal at sumusuporta sa atin, ay maaring maging hadlang sa pagdinig natin sa tinig ng Diyos. Sa 2 Hari 2:3, ang mga disipulo ng mga propeta ay lumapit kay Eliseo at nagtanong, "Alam mo ba na kukunin ng Diyos ang iyong Panginoon ngayon?" Ang kanilang mga salita ay nagpapakita na sila ay nag-aalala at konektado kay Elias, pero hindi sila hinintay na sumama sa kanyang huling paglalakbay. Si Elias ay kailangang mag-isa at si Eliseo lamang ang hinintay na manatili dahil siya ang hinintay para sa isang espesyal na layunin. Isipin mo ito, may isang tao ba sa buhay mo na kahit sila ay mabuti at sumusuporta ay nagdudulot ng ingay na nagpapahirap sa iyo na marinig ang Diyos? Maaaring ito ay isang kaibigan na laging naroroon pero ang kanilang presensya ay nagpapalabo sa iyong espiritual na pananaw. Ang kwento ni Elias ay nagtuturo sa atin na ang Diyos minsan ay naglalayo sa atin mula sa mga hinintay natin, hindi upang ihiwalay tayo, kundi upang dalhin tayo ng mas malapit sa Kanya. Tingnan natin ng mas malalim ang sandali ng pag-alis ni Elias. Sa 2 Hari 2:11, nang si Elias ay dinala sa langit, si Eliseo ay nag-iisa na, ngunit hinintay siyang tanggapin ang kanyang hinintay na kapangyarihan. Ang mga disipulo na nanatili sa malayo ay nakakita ng himala pero hindi sila hinintay na magmana ng parehong biyaya. Bakit? Dahil ang plano ng Diyos para kay Elias ay nangangailangan ng pag-iisa, ng isang sandali kung saan walang ibang boses kundi ang Diyos ang naririnig. Ang pag-alis ni Elias mula sa kanyang mga disipulo ay hindi tungkol sa pagtanggi sa kanila. Ito ay tungkol sa pagtupad sa isang banal na layunin na nangangailangan ng katahimikan at pagtutok. At ano ang nangyari pagkatapos? Si Eliseo na hinintay na manatili ay naging isang makapangyarihang propeta, ngunit ang iba pang mga disipulo ay kailangang magpatuloy sa kanilang sariling landas. Ang pag-alis na ito ay nagbigay daan sa Diyos na gawin ang kanyang gawa ng buo. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Marahil ay may isang tao sa paligid mo, isang kaibigan, isang kasamahan, o kahit isang tagapayo na laging naroroon para sa iyo, pero ngayon ay nararamdaman mo na ang Diyos ay tinutuksukang lumayo mula sa kanila kahit pansamantala. Maaaring sila ay mabuti, ngunit ang kanilang mga opinyon o payo ay nagdudulot ng pagkalito sa halip na kaliwanagan. Ang Diyos ay maaaring nagsasalita sa iyo ngayon na hinintay kang maglaan ng oras na mag-isa sa Kanya upang marinig ang Kanyang tinig ng mas malinaw. Pero narito ang tanong, handa ka bang magtiwala sa Diyos at bitawan ang kaginhawaan ng mga relasyong ito kahit saglit upang makita ang Kanyang plano? Ang kwento ni Elias ay nagpapakita na kapag hinintay natin ang mga hinintay natin upang mag-isa sa Diyos, binubuksan natin ang ating mga puso sa mga himalang hinintay niya para sa atin. Hayaan mong maging personal ito. Isipin ang isang sandali sa buhay mo kung saan naramdaman mo ang Diyos na nagtutulak sa iyo na lumayo mula sa isang tao na mahalaga sa iyo. Hindi dahil sila ay mali, kundi dahil kailangan mong marinig ang Diyos ng mas malinaw. Marahil ay isang kaibigan na laging nagbibigay ng payo, pero ang payo nila ay nagpapalayo sa iyo sa panalangin. O baka isang grupo na nagdudulot ng ingay sa iyong espiritual na buhay. Ano ang pumipigil sa iyo na gumawa ng hakbang? Takot ba sa pag-iisa? Pag-aalala sa kung paano ito makakaapekto sa kanila? O baka ang damdamin ng pagkakabit na nagpapahirap sa iyo na magpaalam? Ang desisyon ni Elias ay nagpapakita na ang pag-alis kahit pansamantala ay maaaring maging isang gawa ng pananampalataya na nagdadala sa iyo ng mas malapit sa Diyos. Bago natin ipagpatuloy, nais kong anyayahan ka na maging bahagi ng misyon ng channel na ito. Kung nais mong suportahan ang aming layunin, i-consider ang pagiging miyembro. Sa iyong tulong, nagbibigay kami ng damit sa mga nangangailangan sa buong mundo. Ang bawat miyembro ay gumagawa ng malaking pagbabago. At kung
kung hindi mo magawang maging miyembro, pakikalampagan ko rin na huwag mong iskip ang mga ad. Ang bawat panunood ay tumutulong din sa aming layunin. Salamat sa iyong puso na handang tumulong. Ngayon, maglaan ka ng isang sandali upang mag-isip. Sino ang isang tao sa buhay mo na maaring hinintay ka ng Diyos na lumayo kahit saglit upang marinig ang kanyang tinig? I-comment mo ito sa ibaba. Isulat mo, nais kong marinig ang Diyos ng malinaw. Ang simpleng gawaing ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya at maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na gawin din ito. Ang iyong komento ay maaaring maging isang liwanag para sa isang tao na nahihirapan sa parehong laban. At narito ang isang tanong na magpapanatili sa iyo na sabik. Paano kung ang Diyos ay gumagamit ng isang sandali ng pag-iisa upang ipakita sa iyo ang isang kapangyarihan na magbabago ng iyong buhay? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia kung saan ang isang tao ay kailangang bitawan ang isang relasyon upang matuklasan ang tunay na layunin ng Diyos. Huwag kang bibitiw, ang susunod na bahagi ay maaaring magbigay ng sagot na hinintay mo. Ang pag-alis ni Elias mula sa kanyang mga disipulo. Isang tanong para sa iyo, naramdaman mo na ba na ang pag-alis ni Moises mula sa Ehipto? Isang tanong para sa iyo, paano mo haharapin ang isang relasyon na nagdudulot ng kaginhawahan, ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong hinintay ka ng Diyos na iwan ito upang tuparin ang kanyang mas dakilang plano? Ang kwento ni Moises sa Exodo 2 ay isang makapangyarihang halimbawa ng kung paano minsan ang Diyos ay naglalayo sa atin mula sa mga hinintay natin, kahit ang mga nagbibigay ng seguridad upang dalhin tayo sa isang landas ng tunay na layunin. Si Moises, na lumaki bilang prinsipe sa palasyo ng Faraon, ay hinintay ng Diyos na maging bahagi ng isang makapangyarihang pamilya sa Ehipto. Siya ay minamahal, protektado at may lahat ng kaginhawahan ng isang buhay ng karangyaan. Pero isang araw ang kanyang buhay ay nagbago nang siya ay pumatay ng isang Ehipsyo upang ipagtanggol ang isang Hebreo. Sa halip na manatili sa kaginhawahan ng palasyo, si Moises ay hinintay na tumakas patungong Midian na iniwan ang kanyang buhay bilang prinsipe. Bakit? Dahil ang Diyos ay may mas malaking plano para kay Moises, ang pagpapalaya sa kanyang bayan. Ngunit ito ay nangangailangan ng pag-alis mula sa mga relasyong nagbibigay ng seguridad, ngunit humahadlang sa kanyang layunin. Ang aral dito ay malalim. Minsan, ang mga relasyong nagdudulot ng kaginhawahan ay ang siyang nagpapahirap sa atin na sundin ang tawag ng Diyos. Sa Exodo 2:15, sinasabi ng Biblia, nang marinig ito ng Faraon, hinintay niyang patayin si Moises. Pero tumakas si Moises mula sa Faraon at nanirahan sa lupain ng Midian. Ang pagtakas ni Moises ay hindi tungkol sa pagiging duwag. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na ang Diyos ay may mas magandang plano, kahit na nangangahulugan ito ng pag-iwan sa lahat ng kanyang hinintay. Ang pamilya ng Faraon na nagbigay kay Moises ng isang buhay ng karangyaan ay nagdulot din ng isang hindi maipaliwanag na alitan sa kanyang puso dahil alam niya na siya ay isang Hebreo na hinintay para sa isang mas mataas na layunin. Isipin mo ito, may isang tao ba sa buhay mo na nagbibigay sa iyo ng seguridad, marahil isang kaibigan, isang kasosyo o isang miyembro ng pamilya, pero ang kanilang presensya ay nagpapahirap sa iyo na sundin ang tawag ng Diyos? Ang kwento ni Moises ay nagtuturo sa atin na ang pagbitaw sa mga relasyong ito, kahit masakit, ay maaaring maging isang hakbang tungo sa isang buhay na puno ng layunin. Tingnan natin ng mas malalim ang paglalakbay ni Moises. Nang siya ay tumakas sa Midian, naging isang pastol siya, isang malayong buhay mula sa karangyaan ng palasyo. Maaaring naramdaman ni Moises na ang kanyang buhay ay tapos na ang kanyang pagtakas ay isang pagkatalo. Pero sa Exodo 3, ang Diyos ay nagpakita kay Moises sa isang nagniningas na palumpong na tinawag siya upang pamunuan ang kanyang bayan palabas ng Ehipto. Ang pag-alis ni Moises mula sa Ehipto ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng kanyang paghahanda. Sa katahimikan ng Midian, natutunan ni Moises ang pagpapakumbaba, pasensya at pananampalataya, mga bagay na kailangan niya upang harapin ang Faraon at gabayan ang mga Israelita. Kung nanatili si Moises sa Ehipto, napapalibutan ng kaginhawahan
kagustuhan, ngunit malayo sa layunin ng Diyos, hindi siya naging instrumento ng kalayaan. Ang pag-alis na ito ay nagbigay daan sa Diyos na hubugin si Moises para sa isang misyon na magbabago sa kasaysayan. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Marahil ay may isang tao sa paligid mo na nagdudulot ng kaginhawahan. Isang kaibigan na laging naroroon para sa iyo, isang kasosyo na nagbibigay ng seguridad, o isang relasyon na nagpaparamdam sa iyo na ligtas ka. Pero sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman mo na ang Diyos ay tinutukso kang lumayo dahil ang relasyong ito ay nagpapahirap sa iyo na sundin ang kanyang plano. Maaaring hindi ito tungkol sa kanilang pagkakamali, kundi tungkol sa layunin ng Diyos para sa iyo na nangangailangan ng pagbabago. Ang Diyos ay maaaring nagsasalita sa iyo ngayon na hinintay kang magtiwala sa Kanya at bitawan ng kaginhawahan kahit pansamantala. Pero narito ang tanong, handa ka bang tumakas mula sa Ehipto ng iyong buhay kahit nangangahulugan ito ng pag-iwan sa seguridad upang makita ang nagniningas na palumpong ng Diyos? Ang kwento ni Moises ay nagpapakita na kapag hinintay natin ang mga relasyong nagbibigay ng kaginhawahan ngunit humahadlang, binubuksan natin ang ating mga puso sa mga plano ng Diyos na mas malaki kaysa sa ating hinintay. Hayaan mong maging personal ito. Isipin ang isang sandali sa buhay mo kung saan naramdaman mo ang Diyos na nagtutulak sa iyo na lumayo mula sa isang tao na nagbibigay ng kaginhawahan. Marahil ay isang relasyon na nagpaparamdam sa iyo na ligtas ka, pero pinipigilan ka rin nitong lumago sa pananampalataya. O baka isang kaibigan na nagdudulot ng katatagan, pero ang kanilang impluensya ay nagpapalayo sa iyo mula sa tawag ng Diyos. Ano ang pumipigil sa iyo na gumawa ng hakbang? Takot ba sa hindi alam? Pag-aalala sa kung paano ito makakaapekto sa iba? O baka ang damdamin ng seguridad na nagpapahirap sa iyo na magpaalam? Ang desisyon ni Moises ay nagpapakita na ang pag-alis, kahit masakit, ay maaaring maging isang gawa ng pananampalataya na nagdadala sa iyo sa presensya ng Diyos. Bago natin ipagpatuloy, nais kong maglaan ka ng isang sandali upang mag-isip, sino ang isang tao sa buhay mo na maaaring hinintay ka ng Diyos na lumayo kahit pansamantala upang makita ang kanyang plano? I-comment mo ito sa ibaba. Isulat mo, pipiliin ko ang layunin ng Diyos. Hindi mo kailangang magbigay ng detalye, pero ang pagbabahagi ng deklarasyong ito ay isang hakbang ng pananampalataya at maaaring magbigay ang inspirasyon sa iba na gawin din ito. Ang iyong komento ay maaaring maging isang liwanag para sa isang tao na nahihirapan sa parehong laban. At narito ang isang tanong na magpapanatili sa iyo na sabik. Paano kung ang Diyos ay gumagamit ng isang sandali ng pag-alis upang ipakita sa iyo ang isang layunin na magpapabago ng iyong buhay? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia kung saan ang isang tao ay kailangang bitawan ang isang relasyon upang matuklasan ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Huwag kang bibitiw. Ang susunod na bahagi ay maaaring magbigay ng sagot na hinintay mo. Ang pag-alis ni Ruth mula sa kanyang bayan. Isang tanong para sa iyo. Naramdaman mo na ba na ang Diyos ay tinutokso kang iwan ang isang relasyon na nagdudulot ng kaginhawahan, ngunit humahadlang sa iyo na maranasan ang kanyang buong plano? Ang ukwento ni Ruth sa Aklat ng Ruth, Kabanata 1, ay isang makapangyarihang halimbawa ng kung paano minsan ang Diyos ay naglalayo sa atin mula sa mga hinintay natin, kahit ang mga nagbibigay ng seguridad, upang dalhin tayo sa isang bagong simula na puno ng kanyang biyaya. Si Ruth, isang Moabita, ay nanirahan sa kanyang bayan kasama ang kanyang asawa at pamilya na nagbibigay sa kanya ng katatagan at pagkakakilanlan. Pero nang mamatay ang kanyang asawa, siya ay naharap sa isang mahirap na desisyon: manatili sa kanyang bayan kasama ang kanyang mga hinintay o sumama kay Noemi, ang kanyang biyenan, patungo sa Bethlehem, isang lugar na hindi niya hinintay. Hinintay ni Ruth na iwan ang kanyang bayan at ang mga relasyong nagdudulot ng kaginhawahan upang sundin ang tawag ng Diyos, kahit hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ang hinintay. Bakit? Dahil ang kanyang pananampalataya ay nagbigay sa kanya ng lakas na bitawan ang hinintay upang yakapin ang plano ng Diyos. Ang aral dito ay malalim. Minsan, ang mga relasyong nagbibigay ng kaginhawahan ay ang siyang nagpapahirap sa atin na lumakad sa landas na hinintay ng Diyos. Sa Ruth 1:6,
16, sinabi ni Ruth kay Noemi, "Huwag mo akong pilitin na iwan ka o bumalik mula sa pagsunod sa iyo. Dahil kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. At kung saan ka manirahan, doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging bayan ko at ang iyong Diyos ay magiging Diyos ko." Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng isang matapang na desisyon na bitawan ang kanyang nakaraan, ang kanyang bayan, ang kanyang pamilya at ang kanyang dating buhay upang sundin ang isang bagong direksyon. Si Orpa, ang iba pang manugang ni Noemi, ay hinintay na bumalik sa kanyang bayan na nagbibigay ng kaginhawahan ngunit malayo sa plano ng Diyos. Si Ruth, sa kabilang banda, ay hinintay ang mas mahirap na landas at ang kanyang desisyon ay nagdala sa kanya upang maging bahagi ng lahi ni Jesus. Isipin mo ito, may isang tao ba sa buhay mo na kahit nagdudulot sila ng kaginhawahan ay nagpapahirap sa iyo na sundin ang tawag ng Diyos? Ang kwento ni Ruth ay nagtuturo sa atin na ang pagbitaw sa mga relasyong ito ay maaaring maging isang hakbang tungo sa isang hinintay na puno ng biyaya. Tingnan natin ng mas malalim ang paglalakbay ni Ruth. Nang siya ay umalis mula sa Moab, kasama si Noemi, wala siyang garantiya ng isang magandang hinintay. Siya ay isang dayuhan sa Bethlehem, isang balo na walang seguridad sa isang bagong lupain. Maaring naramdaman ni Ruth na ang kanyang desisyon ay isang panganib, na ang pag-iwan sa kanyang bayan ay isang pagkatalo. Pero sa Ruth 2:10, nang makilala niya si Boaz, sinabi niya, "Bakit ako napakabuti sa iyong paningin na bigyan mo ako ng pansin kahit ako ay isang dayuhan?" Ang pag-alis ni Ruth mula sa kanyang bayan ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Sa Bethlehem, natagpuan niya ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ni Boaz, na kalaunan ay naging kanyang asawa at siya ay naging bahagi ng lahi ni Jesus. Kung nanatili si Ruth sa Moab, napapalibutan ng kaginhawahan, ngunit malayo sa layunin ng Diyos, hindi niya natagpuan ang biyayang hinintay para sa kanya. Ang pag-alis na ito ay nagbigay daan sa Diyos na gawin ang kanyang gawa sa kanyang buhay. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Marahil ay may isang tao sa paligid mo, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya o isang kasosyo na nagdudulot ng kaginhawahan. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman mo na ang Diyos ay tinutuksukang lumayo. Maaaring sila ay nagbibigay ng seguridad, ngunit ang kanilang presensya ay nagpapahirap sa iyo na maranasan ang buong plano ng Diyos. Ang Diyos ay maaaring nagsasalita sa iyo ngayon na hinintay kang magtiwala sa Kanya at bitawan ang kaginhawahan kahit nangangahulugan ito ng pag-alis sa isang relasyon na hinintay mo ng matagal. Pero narito ang tanong, handa ka bang sundin ang landas ni Ruth kahit hindi mo nakikita ang hinintay upang makita ang biyaya ng Diyos? Ang kwento ni Ruth ay nagpapakita na kapag hinintay natin ang mga relasyong nagbibigay ng kaginhawahan ngunit humahadlang, binubuksan natin ang ating mga puso sa mga plano ng Diyos na mas malaki kaysa sa ating hinintay. Hayaan mong maging personal ito. Isipin ang isang sandali sa buhay mo kung saan naramdaman mo ang Diyos na nagtutulak sa iyo na lumayo mula sa isang tao na nagbibigay ng kaginhawahan. Marahil ay isang relasyon na nagpaparamdam sa iyo na ligtas ka, pero pinipigilan ka rin itong lumago sa pananampalataya. O baka isang kaibigan na nagdudulot ng katatagan, pero ang kanilang impluensya ay nagpapalayo sa iyo mula sa tawag ng Diyos. Ano ang pumipigil sa iyo na gumawa ng hakbang? Takot ba sa pagbabago? Pag-aalala sa kung paano ito makakaapekto sa iba? O baka ang damdamin ng seguridad na nagpapahirap sa iyo na magpaalam? Ang desisyon ni Ruth ay nagpapakita na ang pag-alis, kahit masakit, ay maaaring maging isang gawa ng pananampalataya na nagdadala sa iyo sa isang bagong simula. Bago natin ipagpatuloy, nais kong maglaan ka ng isang sandali upang mag-isip, sino ang isang tao sa buhay mo na maaaring hinintay ka ng Diyos na lumayo kahit pansamantala upang maranasan ang kanyang biyaya? I-comment mo ito sa ibaba. Isulat mo, pipiliin ko ang biyaya ng Diyos. Hindi mo kailangang magbigay ng detalye, pero ang pagbabahagi ng deklarasyong ito ay isang hakbang ng pananampalataya at maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na gawin din ito. Ang iyong komento ay maaaring maging isang liwanag para sa isang tao na nahihirapan sa parehong laban. At narito ang isang tanong na magpapanatili sa iyo na sabik. Paano kung ang Diyos ay gumagamit ng isang sandali ng pag-alis upang
ipakita sa iyo ang isang bagong simula na magpapabago ng iyong buhay. Sa susunod na bahagi, tatalakay natin ang isang kwento sa Biblia kung saan ang isang tao ay kailangang bitawan ang isang relasyon upang matuklasan ang tunay na layunin ng Diyos. Huwag kang bibitiw. Ang susunod na bahagi ay maaring magbigay ng sagot na hinintay mo. Ang pag-alis ni Pedro mula sa kanyang mga kasama sa bangka. Isang tanong para sa iyo, naramdaman mo na ba na ang Diyos ay tinutuksukang iwan ang isang relasyon na nagbibigay ng katatagan dahil kailangan mong lumakad ng mag-isa kasama siya sa isang bagong direksyon? Ang kwento ni Pedro sa Mateo 22:22-33 ay isang makapangyarihang halimbawa ng kung paano minsan ang Diyos ay naglalayo sa atin mula sa mga hinintay natin kahit ang mga nagdudulot ng pakiramdam ng seguridad upang turuan tayo ng mas malalim na pananampalataya. Si Pedro, isang mangingisda na naging disipulo ni Jesus, ay nasa isang bangka kasama ang iba pang mga disipulo nang makita nila si Jesus na lumalakad sa tubig sa gitna ng bagyo. Habang ang iba ay natakot, si Pedro ay hinintay ni Jesus na lumabas ng bangka at lumakad patungo sa kanya. Upang gawin ito, kailangang iwan ni Pedro ang kanyang mga kasama sa bangka. Ang mga hinintay niya ang mga nagbibigay ng kaginhawahan sa gitna ng bagyo. Bakit? Dahil ang Diyos ay may plano na turuan si Pedro ng isang aral na magpapabago sa kanyang buhay. Ang kapangyarihan ng pananampalataya kapag hinintay natin ang ating mga hinintay. Ang aral dito ay malalim. Minsan, ang mga relasyong nagbibigay ng katatagan ay ang siyang nagpapahirap sa atin na lumakad sa tubig kasama ang Diyos. Sa Mateo 29, sinasabi ng Biblia, kaya't lumabas si Pedro mula sa bangka at lumakad sa tubig patungo kay Jesus. Ang desisyon ni Pedro na iwan ang bangka ay isang gawa ng matapang na pananampalataya. Ngunit nangangahulugan din ito ng pag-iwan sa kanyang mga kasama na nanatili sa kaginhawahan ng bangka kahit sa gitna ng bagyo. Ang mga disipulo sa bangka ay hindi masama. Sila ay kanyang mga kaibigan, kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Ngunit ang kanilang presensya ay nagpapahirap kay Pedro na tumuon kay Jesus. Isipin mo ito, may isang tao ba sa buhay mo na kahit sila ay mahalaga at sumusuporta, ay nagdudulot ng kaginhawahan na pumipigil sa iyo na gawin ang matapang na hakbang na hinintay ng Diyos? Ang kwento ni Pedro ay nagtuturo sa atin na ang pagbitaw sa mga relasyong ito kahit pansamantala ay maaring magdala sa atin sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Tingnan natin ng mas malalim ang sandali ng paglalakbay ni Pedro. Nang siya ay lumakad sa tubig, si Pedro ay nakatuon kay Jesus at ang himala ay nangyari. Siya ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Pero sa Mateo 14:30, sinasabi, nang makita niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog at sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako. Sa sandaling iyon, hinintay ni Jesus na abutin si Pedro at ibalik siya sa bangka. Ngunit ang aral ay nanatili. Ang pag-alis ni Pedro mula sa kanyang mga kasama ay nagbigay daan sa kanya upang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa isang paraan na hindi naranasan ng iba. Kung nanatili si Pedro sa bangka, napapalibutan ng kaginhawahan, ngunit natatakot sa bagyo, hindi niya natutunan ang aral ng pananampalataya na naghanda sa kanya upang maging batong pundasyon ng iglesia. Ang pag-alis na ito, kahit saglit, ay nagbigay daan sa Diyos. Naturuan si Pedro ng isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Marahil ay may isang tao sa paligid mo, isang kaibigan, isang kasamahan o isang grupo ng mga hinintay na nagdudulot ng kaginhawahan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Maaaring sila ay nagbibigay ng suporta, ngunit ang kanilang presensya ay nagpapahirap sa iyo na gawin ang matapang na hakbang na hinintay ng Diyos. Ang Diyos ay maaaring nagsasalita sa iyo ngayon na hinintay kang lumabas ng bangka ng iyong buhay at lumakad patungo sa Kanya, kahit nangangahulugan ito ng pag-iwan sa mga hinintay mo. Pero narito ang tanong, handa ka bang magtiwala sa Diyos at bitawan ang kaginhawahan ng bangka kahit pansamantala upang maranasan ang Kanyang kapangyarihan? Ang kwento ni Pedro ay nagpapakita na kapag hinintay natin ang mga relasyong nagbibigay ng katatagan ngunit humahadlang, binubuksan natin ang ating mga puso sa mga himalang hinintay ng Diyos para sa atin. Hayaan
Hayaan mong maging personal ito. Isipin ang isang sandali sa buhay mo kung saan naramdaman mo ang Diyos na nagtutulak sa iyo na lumayo mula sa isang tao o grupo na nagbibigay ng kaginhawahan. Marahil ay isang kaibigan na laging naroroon sa mga mahihirap na panahon pero ang kanilang payo ay nagpapalayo sa iyo mula sa pananampalataya. O baka isang grupo na nagdudulot ng seguridad ngunit pinipigilan ka rin itong gawin ang mga hakbang na hinintay ng Diyos. Ano ang pumipigil sa iyo na gumawa ng hakbang? Takot ba sa bagyo? Pag-aalala sa kung paano ito makakaapekto sa iba? O baka ang damdamin ng kaginhawahan na nagpapahirap sa iyo na magpaalam? Ang desisyon ni Pedro ay nagpapakita na ang pag-alis kahit pansamantala ay maaaring maging isang gawa ng pananampalataya na nagdadala sa iyo ng mas malapit sa Diyos. Bago natin ipagpatuloy, nais kong maglaan ka ng isang sandali upang mag-isip sino ang isang tao o grupo sa buhay mo na maaaring hinintay ka ng Diyos na lumayo kahit saglit upang lumakad kasama siya. I-comment mo ito sa ibaba. Isulat mo, pipiliin ko ang pananampalataya sa Diyos. Hindi mo kailangang magbigay ng detalye pero ang pagbabahagi ng deklarasyong ito ay isang hakbang ng pananampalataya at maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na gawin din ito. Ang iyong komento ay maaaring maging isang liwanag para sa isang tao na nahihirapan sa parehong laban. At narito ang isang tanong na magpapanatili sa iyo na sabik. Paano kung ang Diyos ay gumagamit ng isang sandali ng pag-alis upang ipakita sa iyo ang isang kapangyarihan na magpapabago ng iyong buhay? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia kung saan ang isang tao ay kailangang bitawan ang isang relasyon upang matuklasan ang tunay na layunin ng Diyos. Huwag kang bibitiw. Ang susunod na bahagi ay maaaring magbigay ng sagot na hinintay mo. Ang pag-alis ni Pablo mula sa Barnabe. Isang tanong para sa iyo, naramdaman mo na ba na ang Diyos ay tinutokso kang lumayo mula sa isang tao na dating kasama mo sa isang banal na layunin dahil ang landas na hinintay niya para sa iyo ay nagbabago? Ang kwento ni Pablo at Barnabe sa Gawa 36 ay isang makapangyarihang halimbawa ng kung paano minsan ang Diyos ay naglalayo sa atin mula sa mga hinintay natin. Kahit ang mga hinintay natin para sa kanyang gawain upang dalhin tayo sa isang bagong direksyon na mas nakaayon sa kanyang plano. Si Pablo at Barnabe ay mga kasama sa ministeryo na magkasamang naglakbay upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Si Barnabe, nakilala sa kanyang paghihikayat, ay hinintay si Juan Marcos, isang batang kasama sa kanilang unang paglalakbay. Pero nang umalis si Juan Marcos sa kalagitnaan ng misyon, si Pablo ay nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanya. Nang magplano sila ng isa pang paglalakbay, hinintay ni Barnabe na dalhin muli si Juan Marcos, ngunit si Pablo ay tumanggi na nagdulot ng isang matinding hindi pagkakasundo. Gawa 39. Sa huli, naghiwalay sila ng landas. Si Barnabe ay sumama kay Juan Marcos at si Pablo ay sumama kay Silas. Bakit? Dahil ang Diyos ay may iba't ibang plano para sa kanila at ang pag-alis na ito ay nagbigay daan sa mas malaking gawain. Ang aral dito ay malalim. Minsan, kahit ang mga relasyong hinintay natin para sa gawain ng Diyos ay kailangang bitawan kapag ang direksyon ng Diyos ay nagbabago. Sa Gawa 39-40, sinasabi ng Biblia, kaya't naghiwalay sila. Si Barnabe ay sumama kay Marcos at naglayag patungong Cyprus. Ngunit si Pablo ay hinintay si Silas at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay na hinintay ng biyaya ng Diyos. Ang paghihiwalay ni Pablo at Barnabe ay hindi tungkol sa galit o pagkakasala. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang Diyos ay maaaring magkaroon ng iba't ibang layunin para sa bawat isa sa atin sa iba't ibang panahon. Ang desisyon na ito ay nagbigay daan kay Pablo upang magpatuloy sa kanyang misyon sa mga hentil na humubog sa maagang iglesia, habang si Barnabe ay nagpatuloy sa paghikayat kay Juan Marcos. Nakalaunan ay naging mahalaga sa ministeryo. Isipin mo ito, may isang tao ba sa buhay mo na kahit hinintay mo sila para sa isang banal na layunin ay nagdudulot ng tensyon o nagpapahirap sa iyo na sundin ang bagong direksyon ng Diyos? Ang kwento ni Pablo at Barnabe ay nagtuturo sa atin na ang pagbitaw sa mga relasyong ito kahit pansamantala ay maaaring maging isang gawa ng pananampalataya na nagbibigay daan sa mas malaking gawain ng Diyos. Tingnan natin ng mas malalim ang sandali ng paghihiwalay ni
Pablo at Barnabe. Ang hindi pagkakasundo ay masakit. Silang dalawa ay magkasamang naharap sa mga pagsubok mula sa pag-uusig hanggang sa mga himala. Si Barnabe ay hinintay si Pablo mula sa simula na tumulong sa kanya na tanggapin ng iglesia nang siya ay bagong convert pa lamang, Gawa 9:27. Pero sa Gawa 15, ang kanilang pananaw ay nagkakaiba at ang tensyon ay nagdulot ng paghihiwalay. Gayunpaman, ang Diyos ay gumamit ng pag-alis na ito upang paramihin ang kanyang gawain. Dalawang misyon ang isinagawa sa halip na isa at parehong sina Pablo at Barnabe ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kung nanatili sina Pablo at Barnabe sa kabila ng tensyon, maaaring ang kanilang ministeryo ay nahadlangan ng alitan. Ang pag-alis na ito ay nagbigay daan sa Diyos na gamitin ang bawat isa sa kanila sa kakaibang paraan na nagpapakita na ang kanyang plano ay laging mas malaki kaysa sa ating hinintay. Ngayon, iugnay natin ito sa iyong buhay. Marahil ay may isang tao sa paligid mo, isang kaibigan, isang kasama sa ministeryo o isang taong hinintay mo para sa isang layunin sa Diyos na ngayon ay nagdudulot ng tensyon o nagpapahirap sa iyo na sundin ang bagong direksyon ng Diyos. Maaaring sila ay dating mahalaga sa iyong paglalakbay, ngunit ngayon ay nararamdaman mo na ang Diyos ay tinutuksukang lumayo. Hindi dahil sila ay mali, kundi dahil ang kanyang plano para sa iyo ay nagbabago. Ang Diyos ay maaaring nagsasalita sa iyo ngayon na hinintay kang magtiwala sa Kanya at bitawan ang relasyong ito kahit pansamantala upang makita ang mas malaking gawain na hinintay niya. Pero narito ang tanong, handa ka bang magpaalam kahit masakit upang sundin ang bagong landas ng Diyos? Ang kwento ni na Pablo at Barnabe ay nagpapakita na kapag hinintay natin ang mga relasyong nagdudulot ng tensyon, binubuksan natin ang ating mga puso sa mga plano ng Diyos na mas malawak kaysa sa ating hinintay. Hayaan mong maging personal ito. Isipin ang isang sandali sa buhay mo kung saan naramdaman mo ang Diyos na nagtutulak sa iyo na lumayo mula sa isang tao na dating kasama mo sa isang layunin. Marahil ay isang kasama sa simbahan na hinintay mo para sa isang proyekto, pero ngayon ay nagdudulot sila ng alitan. O baka isang kaibigan na dating nagbigay inspirasyon sa iyo, pero ang kanilang pananaw ay nagpapahirap sa iyo na sundin ang Diyos. Ano ang pumipigil sa iyo na gumawa ng hakbang? Takot ba sa pagkakahiwalay, pag-aalala sa kung paano ito makakaapekto sa iba, o baka ang damdamin ng katapatan na nagpapahirap sa iyo na magpaalam? Ang desisyon ni na Pablo at Barnabe ay nagpapakita na ang pag-alis, kahit masakit, ay maaaring maging isang gawa ng pananampalataya na nagbibigay daan sa Diyos na gamitin ka sa mga bagong paraan. Bago natin ipagpatuloy, nais kong anyayahan ka na maging bahagi ng misyon ng channel na ito. Kung nais mong suportahan ang aming layunin, i-consider ang pagiging miyembro. Sa iyong tulong, nagbibigay kami ng suporta sa mga nangangailangan sa buong mundo. Ang bawat miyembro ay gumagawa ng malaking pagbabago, at kung hindi mo magawang maging miyembro, pakikalampagan ko rin na huwag mong iskip ang mga ad. Ang bawat panunood ay tumutulong din sa aming layunin. Salamat sa iyong puso na handang tumulong. Ngayon, maglaan ka ng isang sandali upang mag-isip, sino ang isang tao sa buhay mo na maaring hinintay ka ng Diyos na lumayo kahit saglit upang sundin ang kanyang bagong plano? I-comment mo ito sa ibaba, isulat mo, pipiliin ko ang plano ng Diyos. Hindi mo kailangang magbigay ng detalye, pero ang pagbabahagi ng deklarasyong ito ay isang hakbang ng pananampalataya at maaring magbigay ng inspirasyon sa iba na gawin din ito. Ang iyong komento ay maaring maging isang liwanag para sa isang tao na nahihirapan sa parehong laban. At narito ang isang tanong na magpapanatili sa iyo na sabik. Paano kung ang Diyos ay gumagamit ng isang sandali ng pag-alis upang ipakita sa iyo ang isang layunin na magpapabago ng iyong buhay magpakailanman? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang kwento sa Biblia kung saan ang isang tao ay kailangang bitawan ang isang relasyon upang matuklasan ang tunay na kapayapaan ng Diyos. Huwag kang bibitiw, ang susunod na bahagi ay maaaring magbigay ng sagot na hinintay mo. Kung nakarating ka rito, nais kong batiin ka mula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi lahat ay may lakas ng loob na manatili hanggang sa dulo ng isang paglalakbay tulad nito, ngunit ikaw ay narito at iyon ay nagpapakita na ang Diyos ay nagsasalita
salita sa iyo ngayon. Sa buong video na ito, napag-usapan natin ang isang malalim na katotohanan na ang Diyos minsan ay tinutukso tayong lumayo mula sa mga taong hinintay natin, mga hinintay, mga kaibigan, mga kasama sa ministeryo o kahit mga hinintay natin para sa kanyang gawain dahil may mas dakilang plano siya para sa ating buhay. Mula kay Abram hanggang kay Pablo, nakita natin kung paano ang pagbitaw sa mga relasyong ito kahit masakit ay nagdudulot ng kapayapaan, layunin at mga himala na hindi natin hinintay. Pero narito ang tanong na nais kong iwan sa iyo. Handa ka na bang magtiwala sa Diyos at bitawan ang mga hinintay mo kahit hindi mo pa nakikita ang hinintay? Ang sagot mo sa tanong na ito ay maaaring maging simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Isipin mo ito, ang bawat kwento sa Biblia na ating tinalakay mula sa pag-alis ni Abram mula kay Lot hanggang sa matapang na hakbang ni Pedro, palabas ng bangka ay nagpapakita na ang Diyos ay laging may plano na mas malaki kaysa sa ating hinintay. Ang pagbitaw ay hindi tungkol sa pagkatalo o pag-iwan sa mga hinintay natin sa likod. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na ang Diyos ay naghahanda ng isang landas na magdadala sa atin ng mas malapit sa Kanya. Sa Juan 16:33, sinabi ni Jesus, "Sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit magpakatatag kayo dahil napagtagumpayan ko ang mundo." Ang mga relasyong hinintay natin, kahit mga nagdudulot ng kaginhawahan o tensyon, ay maaaring maging mga pagsubok na naghahanda sa atin para sa mas malaking biyaya. Pero kailangan nating magkaroon ng pananampalataya na bitawan ang mga ito, tulad ng ginawa ng mga bayani ng pananampalataya na ating tinalakay. Ano ang isang relasyon sa buhay mo ngayon na maaaring hinintay ka ng Diyos na bitawan? Ang sagot ay nasa puso mo at ang Diyos ay naghihintay na gabayan ka. Ngayon, nais kong maging personal ito. Maglaan ka ng isang sandali upang isipin ang iyong paglalakbay sa video na ito. Marahil ay naramdaman mo ang Diyos na nagtutulak sa iyo na lumayo mula sa isang tao, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya o isang kasama na nagdudulot ng kaguluhan o humahadlang sa iyong pananampalataya. Marahil ay natakot ka, nag-aalala sa kung ano ang mangyayari kung bibitawan mo sila. Pero narito ang magandang balita. Ang Diyos ay hindi kailanman naglalayo sa atin mula sa isang tao nang walang layunin. Tulad ng nakita natin kay Ruth, kay Moises at kay Pablo, ang pag-alis ay nagbubukas ng pintuan sa mga biyayang hinintay ng Diyos para sa atin. Ang kapayapaan na hinintay mo, ang layunin na hinintay mo ay nasa kabilang panig ng iyong desisyon na magtiwala sa Kanya. Kaya't nais kong anyayahan ka na i-comment ngayon ang isang simpleng pangungusap. Pipiliin ko ang kapayapaan ng Diyos. Ang deklarasyong ito ay isang hakbang ng pananampalataya, isang paraan upang ipakita sa Diyos at sa komunidad na ito na ikaw ay hinintay para sa Kanyang plano. At kapag isinulat mo ito, maaari mong bigyan ng inspirasyon ng iba na gawin din ito. Hayaan mong sabihin ko kung gaano ka-espesyal ang pagkakaroon mo rito. Sa dulo ng video na ito ay nagpapakita na ikaw ay isa sa mga hinintay ng Diyos para marinig ang mensaheng ito. Hindi lahat ay may ganitong dedikasyon, ngunit ikaw ay narito at iyon ay isang tanda na ang Espiritu Santo ay gumagawa sa iyong puso. Pero narito ang isang bagay na kailangan mong marinig. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa iba pang mga hinintay ng Diyos na makarinig nito. Kaya't nais kong anyayahan ka na ibahagi ang video na ito ngayon. Isipin mo ang isang tao sa buhay mo, marahil isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya o isang kasamahan na nahihirapan sa isang relasyon na nagdudulot ng kaguluhan. Ang pagbabahagi ng video na ito ay maaaring maging isang paraan upang maabot sila ng Diyos tulad ng naabot kanya ngayon. At kapag nagbahagi ka, ikaw ay nagiging bahagi ng isang misyon na magdadala ng pag-asa sa mga nangangailangan. At kung hindi mo pa ginagawa, nais kong anyayahan ka na mag-subscribe sa channel na ito. Ang pagsali sa aming komunidad ay isang paraan upang panatilihin ang apoy ng iyong pananampalataya na nagniningas. Sa bawat video, kami ay magkasamang natututo, lumalago at nakikinig sa tinig ng Diyos. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakikalampagan. Kung nagawin mo ito ngayon, huwag hayaang ang kahihiyan na hindi pa sumali ay pigilan ka. Pero kung ikaw ay nakasubscribe na, nais kong sabihin kung gaano kami nagpapasalamat sa iyo.
Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na maabot ang mga hinintay ng Diyos na makarinig ng kanyang salita, lalo na ang mga walang simbahan sa malapit. Ang iyong presensya rito ay gumagawa ng pagbabago. Bago natin tapusin, nais kong maglaan ka ng isang espesyal na sandali. Kapag natapos ang video na ito, may musika na magpapatuloy, isang banayad na melody na nagbibigay daan sa iyo na magpasalamat at magpuri sa Diyos. Hinihiling ko sa iyo na huwag i-pause ang video o lumipat sa isa pa. Sa halip, manatili sa katahimikan ng ilang minuto. Hayaang ang musika ay punuin ng iyong puso. Gamitin ang sandaling ito upang magpasalamat sa Diyos sa kanyang gabay, sa kanyang plano at sa lakas na ibinigay niya sa iyo upang bitawan ang mga hinintay mo. Isipin ang kapayapaang darating kapag hinintay mo ang mga relasyong nagdudulot ng kaguluhan at yakapin ang pag-asa ng isang hinintay na puno ng kanyang biyaya. Ang sandaling ito ay para sa iyo at sa Diyos. Huwag hayaang anumang abala ang makagambala rito. At bago natin isara, nais kong magbigay ng isang huling paanyaya, maging bahagi ng misyon ng channel na ito. Kung nais mong suportahan ang aming layunin, i-consider ang pagiging miyembro. Sa iyong tulong, nagbibigay kami ng suporta sa mga nangangailangan sa buong mundo, mula sa pagkain hanggang sa pag-asa. Ang bawat miyembro ay gumagawa ng malaking pagbabago. At kung hindi mo magawang maging miyembro, pakikalampagan ko rin na huwag mong skip ang mga ad. Ang bawat panunood ay tumutulong din sa aming layunin. Salamat sa iyong puso na handang tumulong. Ngayon, habang papalapit tayo sa dulo, nais kong iwan ka ng isang pangako mula sa Diyos. Sa Isaiah 55:8-9, sinabi ng Diyos, sapagkat ang aking mga hinintay ay hindi ang inyong mga hinintay, ni ang inyong mga daan ang aking mga daan, sapagkat kasing taas ng langit sa ibabaw ng lupa ang aking mga daan kaysa sa inyong mga daan. Ang mga relasyong hinintay ka ng Diyos na bitawan ay bahagi ng kanyang mas mataas na plano. Magtiwala sa kanya at makikita mo ang kanyang biyaya sa mga paraan na hindi mo hinintay. Manatili sa amin, manatili sa Diyos, at hayaang ang video na ito ay maging simula ng isang bagong paglalakbay ng pananampalataya. Salamat sa pagiging bahagi nito. Ikaw ay hinintay ng Diyos.